Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin muna hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaksyon sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo about nga po sa isang pandinig ay nabanggit si Attorney Leni Robredo ni Loren Badoy na isa daw na nakikipag-alyansa sa mga komunista ho mga ka-action. Ngayon, eto ang paggigisa ni Congresswoman Kimbo about sa kanyang aligasyon dito kay former Vice President Attorney Leni Robredo. Tama ba ang kanyang mga salaysay? Tama ba ang kanyang mga aligasyon para paratangan si Attorney Leni Robredo na isang membro ng komunista nung panahon na siya ay Vice President pa ng Pilipinas? Bago ho tayo magtuloy-tuloy at bago ho natin yaw-yawan ito si Loren Badoy, panuorin po muna natin ang nasabing video. Dr. Badoy, it's a very short question. I was intrigued earlier when you mentioned that pagdating po dun sa tanong po ni kay Vice Chair Pimentel, nung nabanggit po niya yung kaso po pagdating kay former Vice President Leni, ang sabi niyo po ay ito po ang opisyal na posisyon ng gobyerno. Yung tungkol sa links ni ni VP Leni sa CPP-NPA. Tama po? Yes, Mr. Chair. Maaari po bang malaman kung nagkaroon po ba ng action ang gobyerno patungkol dito? Kasi kung siya po ay, kasi mabigat po, no? If it's an official position and it's mabigat po, di ba? Mabigat na paratang po yun. Ano po naging aksyon ng gobyerno? Were there cases filed? Nagkaroon po ba ng impeachment case? Nagkaroon po ba ng culpable violation of the Constitution, betrayal of trust? Ano po ang ginawang aksyon ng national government dito po sa opisyal na findings with respect to the links of the Vice President? Mr. Ring. Of the former Vice President. Mr. Chair, could I clarify first kung ano yung sinabi namin, yung statement namin? Ang towards the election yon, Mr. Chair. So, hindi namin sinabi na miyembro ang former Vice President ng CPP, NPA, NDF dahil sa mga former rebels na nagsiwalat sa amin ito, ang statement namin ay yun lang sinabi ko na merong collusion na the former Vice President having been endorsed by the Makabayan Bloc according to the Security Awareness and the Death Cluster, and that's also made up of the former rebels who were high-ranking and were part of the policy making and in fact. So basically, ang sinasabi ninyo is it's based on the endorsement by these groups. Yeah, on the run-up to the elections, parang ganon. So, at ito ang nilalaman ng mga documents na isasubmit niyo dito sa committee, parang ganon. Mr. Chair, yes. At yung mga miyembro ng cluster ng situational awareness and knowledge cluster, kasama dyan ang NICA, ang AFP, ang PNP, ang NSC. So, it's highly intelligence-driven, Mr. Chair. Pero, yun pa man, kahit na medyo mabigat ang naging findings ninyo, walang naging aksyon pagdating sa pagsampa ng cases. Kasi yun ang tanong ko earlier. Yes. Nagkaroon ba ng pagsampa ng cases? Criminal case on sedition, halimbawa. Yes. Wala pong naging ganun. Wala po, Mr. Chair, but may I please elaborate a little bit kasi very complicated yung structural organization ng CPP, NPA, NDF na kung saan may mga above grounds at saka below ground, no? So, underground, I'm sorry. So, habang hinihintay natin yung proscription, yung pag-declare sa kanila na terrorist organization sila,
tuloy-tuloy silang nakakatago sa mga maskara nila, no? Like Anak Bayan, LFS, Kabataan, Bayan Muna, Gabriela, Alliance of Concerned Teachers. So, hindi po pwedeng mag-file ng cases na ganun-ganun lang sa Vice President. So, sa amin po, ang gusto namin kasi matigil na yung recruitment kasi napakaraming mga bata na namatay. Just recently ulit, meron sa UP Los Baños, etc. So, yun yung priority na yung mga anak natin ay wag nang ma-recruit at mamatay bilang NPA. So, yun yung prioritize, Mr. Chair. Okay. So last na lang po. The Honorable Kimbo. Last na po. So, itong isasubmit ninyo na documentary evidence dito sa amin, sa tingin ninyo ay hindi makakatayo as evidence sa court. Parang ganun po. I'm not a lawyer, Mr. Chair, so I really wouldn't know. But these are judicial, some of them are judicial affidavits, Mr. Chair, from former rebels. We will just await the submissions, Mr. Okay, Chair. Mr. Chair. And that will be all. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no? Napanood na po natin at napakinggan na po natin ang question ni Congresswoman Kimbo at ni ang aligasyon at salaysay ni Lorraine Badoy ho, mga ka-action. Based sa sinabi ni Kimbo, totoo po yun. Hindi ba nagkaroon ng impeachment case kung totoo ang nasabing aligasyon? Yun ang question niya kay Lorraine Badoy. Okay. At napakabigat po yan na paratang sa former Vice President Leni Robredo, Lorraine Badoy. At yan ay may risk back yan kapag hindi mo kaya patunayan sa korte ang mga salaysay mo. Based sa sinabi mo, Lorraine Badoy, ang sabi mo kasi yung informasyon is hindi galing sa'yo. Galing sa mga informasyon, galing sa mga informanti nyo or mga sources nyo. Okay, sige. Ngayon, totoo naman ang sinabi ni Kimbo. Kung totoong miyembro or may communication si Attorney Leni Robredo nung panahon ay siya ay Vice President ng Pilipinas sa mga komunista, bakit hindi nag-file ang gobyerno laban dito kay Attorney Leni Robredo ng impeachment case? Na kung tutuusin, ganun sila ni Duterte that time, kasi presidente si Duterte that time, by si Attorney Leni Robredo. War sila. Oo, hindi sila magkasundo. Ngayon, tanong namin, ikaw ay isang spokesperson that time. Correct me if I'm wrong. Pero pagkakalam ko, yan ang naging pwesto mo sa gobyerno nung panahon ni Duterte. At yan ang aligasyon mo. Ngayon, inungkat mo naman. Okay. Bakit hindi nyo na prove ang nasabing aligasyon nung panahon ni Duterte? Ha? Tama ba yung sinabi mo? Kasi based sa mga ano nyo, inendorso siya ng Makabayan Black. Itong Makabayan Black ay pinaparatangan nyo na miyembro ng CPP-NPA, ng mga NPA. Ngayon, given or granting ng mga Makabayan Black ay ganun nga ang pananaw nyo is mga komunista. Tama ba na iparatangan nyo si Attorney Leni Robredo? Hindi perkit gin-endorso siya ng Makabayan Black na sinasabi nyo na mga NPA na wala naman kayo kayang patunayan. Hindi nyo po masasabi mo na ba na si Attorney Leni Robredo ay isang NPA or may communication sa mga NPA? Kasalanan ba ni Vice President Attorney Leni Robredo kung siya ang gin-endorso ng Makabayan Black? Sige nga, paano nyo po yan patunayan pagdating sa korte? Pero ito lang ho ang masuggest namin sa'yo, Lorraine Badoy. Diyan sa mga false information mo, diyan ka mapapahamak. Diyan ka talaga makukulong ng makukulong. Sa ngayon, nanatili po kayo sa detention ng Kongreso na nakakulong. Dahil sa mga false information nyo at pagtatanggal ng prangkisa ng inyong tinatrabahuan na network ng SMNI. Pero hanggang ngayon, gumugulong pa ang nasabing investigasyon. Pero ngayon, nasa detention pa rin kayo at nag-file kayo ng hunger strike. At gusto nyo ipaabot sa Senado at papuntang Supreme Court. Malaya po kayo, may freedom po kayo na gusto nyo na habang nasa detention kayo ay mag-hunger strike po kayo. Kahit umabot po yan ng Supreme Court, kung ipairal ang magandang batas dito sa Pilipinas, mananatili pa rin mga sinungaling ho kayo. Diba? At dyan,
sa ginawa mo kay Attorney Leni Robredo na inungkat mo naman. Alam natin na pwede ka ng resbakan ng pag-file ni Attorney Leni Robredo dahil siya ay isang private citizen. At remember, abogado ang binabangga mo. So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping no, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod si The Action Man. Have a good day everyone. Beautiful.